Leading innovations, transforming lives. Batangas State University Vision, a premier national university that develops leaders in the global knowledge economy. University Mission, a university committed to producing leaders by providing a 21st century learning environment through innovation in education, multidisciplinary research, and community and industry partnerships in order to nurture the spirit of nationhood, propel the national economy, and engage the world for sustainable development. University core values: patriotism, service, integrity, resilience, excellence, and faith.
college goals. The College of Arts and Sciences aims to provide leadership in quality instruction, research, extension service, and professional training in the arts and sciences. It also aims to produce scientifically trained, economically stable, and environmentally conscious citizens. Moreover, it is also anchored on the philosophy of providing students with humanistic education, geared to enhance their commitment to personal growth and social transformation, thus making them professionals possessing love and faith in the Almighty God, their country, and fellow men. Bachelor of Arts in Communication Program Educational Objectives. This program aims to equip students with the knowledge and skills in the theory and practice of communication, applicable in various professions and contexts with focus on media professions. Batangas State University. Halika na, ika'y sumama, magbibigay kami ng pag-asa, tutulong sa masa, bawat oras ay nakaangka. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Boses ng Bat State Araso, na Subo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan, nangungunang radyong #1 sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. 96.5, the boys and rhythm of the sea. 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 Maglalayag na! Maglalayag na! Maglalayag na! Ang mga balitang napapanood at rumaragasa Mga isyong nilambat pa sa iba't ibang panig ng ating bansa. ay mula sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan. WBX 96.5, the voice and rhythm of the sea. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang Bat State Ulat sa Umaga! Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Batangas. Mula dito sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan,
Ito ang DWBX 96.5, the voice and rhythm of the Sisa programa ng Bat State Ulat sa Umaga. Bat State Ulat sa Umaga. Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. Hatid yan sa inyo ng DWBX 96.5. Bat State Ulat sa Umaga. Araw po ng Miyerkules, February 28, 2024. Makakasama niyo po ang inyong lingkod, Lenny Ilaw. Bat State Ulat sa Umaga. At kayo nga ay nakikinig sa inyong pinakapaboritong himpilan ng Batangas State University, Arasof, Nasugbu. Isang mapagpalang araw para simulan ang isang oras ng makabuluhang balitaan. Bat State Ulat sa Umaga. At narito na nga ang mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita. Daycare Center teachers sa Santo Tomas, Batangas nakatanggap ng libreng laptop. Free mobile chest x-ray handog sa mga mamamayan ng Imus. 2 babae timbog sa palit-pera modus sa Imus. Bangkay ng isang lalaki natagpuan sa gilid ng ilog sa San Juan, Batangas. At 16-week rice training isinagawa sa Rosario, Batangas. 17 magsasaka matagumpay na nagsipagtapos. Para sa unang ratsyada ng mga balita. 29 na daycare teacher sa Santo Tomas, Batangas nakatanggap ng libreng laptop. Pinangunahan ni Mayor Anthony R. Jun Marasigan ang pamamahagi ng laptop sa 29 na daycare teachers mula sa pamahalang lungsod ng Santo Tomas, Kamakailan. Samantala, layo ng lokal na pamahalaan na maging mas mahusay ang pagganap ng mga guro sa kanilang tungkulin nang sa gayon ay magkaroon pa ng malawak na kaalaman ng mga estudyante. Pinasalamatan din ng lungsod ang Ibeden Philippines dahil dito nagmula ang mga laptops na ipinamigay at maging sa pakikisa ng mga ito. Samantala, free mobile chest x-ray handog sa mga mamamayan ng Imus. Magkakaroon ng libreng chest x-ray para sa mga residente ng Imus City, hatid ng Imus City Health Office at Philippine Business for Social Progress o PBSP. Gaganapin ang nasabing aktibidad ngayong araw, Pebrero 28, mula alas 8 ng umaga hanggang 1 ng hapon sa Velarde Health Center, Barangay Medicion 1C. Target ng programa na makapagserbisyo sa 150 na katao sa first come first serve basis, kung saan inabisuhan ng mga interesadong residente na magsuot ng kasuotang walang botones. Samantala, 2 babae timbog sa palit pera modus sa Imus. Arestado ang 2 babaeng naaktuhang isinasagawa ang palit pera modus sa isang grocery store sa Imus, Cavite. Sa kuha ng CCTV, bumibili ang mga suspect ng soft drink sa isang stall sa public market. Ayon sa tindera, nagbayad ang 2 ng 1,000 at tinanggap ang sukli na 877 pesos. Ngunit hindi nagtagal ay ibinalik nila ang binili pati na rin ang sukli na 777 pesos na lamang. Kinuha ng mga ito umano ang 100 piso. Nang ibalik ng tindera ang 1,000 binayad ay agad ditong itinago ng mga babae at pinalitan ng 100 pesos. Sinabi ng mga ito na kulang ang ibinigay na pera sa kanila. Agara namang humingi ng tulong ang tindera na nagresulta sa pagkahuli ng 2 babae. Sa ngayon ay nakakulong na sa Imus Police Station ang mga suspect. Yan at iba pang may init na mga balita makalipas ang isang paalala. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng bagyo ay isa sa mga sakunang palagiang tumatama sa Pilipinas. Narito ang mga public storm signals at pinsala nito. Signal number 1. Ang hangin ay umaabot ng 30 to 60 kilometers per hour. Inaasahan na pabugso-bugsong ulan sa loob ng 36 na oras. Signal number 2. Ang hangin ay aabot ng 60 to 100 kilometers per hour. Lubhang mapanganib sa maliliit na sasakyang pandagat na pumalaot.
Signal number 3. Ang bugso ng hangin ay aabot ng 100 to 185 kilometers per hour. Suspendido ang mga klase sa lahat ng antas at inaasahan ng iba yung pag-iingat sa mga nakatira sa dalampasigan. Signal number 4. Aabot ng 185 kilometers o higit pa. Lubhang mapaminsala sa komunidad na maaaring sumira ng infrastruktura at mga pananim. At super typhoon kung saan umaabot ng 220 kilometers per hour o mahigit pa. Ito ay maaaring magbunsod ng malakas na hangin at malakihang pagbaha sa komunidad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At kayo nga ay nakatutok pa rin, dito lamang yan sa Bad State Ulat sa Umaga. Bad State Ulat sa Umaga. Para sa pagpapatuloy ng ating balitaan, bangkay ng isang lalaki natagpuan sa gilid ng ilog sa San Juan, Batangas. Bad State Ulat sa Umaga. Wala nang buhay nang matagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa gilid ng ilog sa Barangay Lipahan, San Juan, Batangas. Natagpuang nakadapa at nakataas ang pangitaas na damit ng biktima na nagtamo ng isang saksak sa likod at 2 tama sa dibdib. Narecover sa pinangyarihan ng krimen ng isang ice pick at kutsilyo na hinihinalang ginamit sa pamamaslangan. Ayon sa San Juan Police Station, pagnanakaw ang tinitingnang motibo sa pagpatay habang patuloy naman ang paggulong ng investigasyon. Ibang balita naman tayo, 16-week rice training isinagawa sa Rosario, Batangas. 17 magsasaka matagumpay na nagsipagtapos. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Armand Bautista. Armand, i-Bad State, ulat mo. Matagumpay na nagtapos at nakatanggap ng Certificates of Completion ang 17 magsasaka sa isinagawang 16-week rice training sa Rosario, Batangas. Pinangunahan ng ginanap na graduation ceremony ng Farmer Field School on Good Agricultural Practices for Rice na pamahalang panlalawigan ng Batangas katuwang ang Office of the Provincial Agriculturist. Ang nasabing programa ay tumagal na 16 na linggo. Ito ay naglalayon na mayangat ang kalidad ng palay at mapayabong ang produksyon nito sa lalawigan. Samantala, nagpaabot naman ng pasasalamat ang mga magsasaka naging kalahok. Bukod kasi sa mga bagong kaalaman na kanilang natanggap, ay naging tulong din ito upang magkaroon ng magandang ugnayan at relasyon ng bawat isa. Pangalawa, ang bayan ng Rosario na naging benepisyaryo ng programa matapos ang isinagawang pagsasanay din sa bayan ng Balayan. Para sa Bad State Ulat, ako si Armand Bautista ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Armand Bautista. At yan ang unang pasada ng mga balita. Sa aming pagbabalik, hatid namin sa inyo ang ikalawang bugso ng mga balita. Kaya naman, manatiling nakatutok dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagputok ng bulkan ay lubhang mapanganib na tagpong hindi inaasahan. Kung ikaw ay nakatira malapit sa isang aktibong bulkan, narito ang mahalagang paalala. Kapag may abiso na ng paglikas sa inyong lugar, agad na maghanda ng emergency bag na naglalaman ng mga pangunahing pangailangan tulad ng mga pagkain, flashlight, radyo, baterya, damit at iba pa. Magsuot ng mahabang damit katulad ng long sleeve at pajama na magsisilbing proteksyon kung sakaling abutin ka ng pagputok ng bulkan. Huwag din kalimutang magsuot ng face mask upang hindi malanghap ang abo. Huwag nang maging matigas ang ulo at sumunod sa tagubilin na pinababatid ng PVOCs. Lumikas sa lugar na itinakda ng local government bilang evacuation center. Makinig sa bawat anunsyong ibababa ng pamahalaan upang maging handa sa kung anumang pagbabago. Tumutok sa DWRS 96.5 upang malaman ang mga pinakabagong balita at impormasyon ukol dito. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWPX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Oras natin, 40 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
At kayo nga ay nakatutok pa rin, dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Narito na ang ikalawang pasada ng mga balita. PCG nagsagawa ng coastal cleanup sa Lemery. Learning session para sa sangguniang kabataan isinagawa sa bayan ng Calatagan. At para sa balitang Good Vibes, FPJ's Batang Quiapo Caravan sa Cavite sinalubong na mainit na pagtanggap ng mga netizens. Sa pagpatuloy ng ating balitaan, PCG nagsagawa ng coastal cleanup sa Lemery. Hindi bababa sa 14 na sako ng basurang plastic, fabric waste at marine debris ang nakalap ng mga nakilahok sa coastal cleanup activity na isinagawa ng Coast Guard Substation Lemery sa baybayin ng Barangay Anak Dagat sa bayan ng Lemery, Kamakailan. Kasama ang mga opisyal ng barangay, 4Ps, mga barangay health worker at civilian volunteer, nilinis ng Philippine Coast Guard ang baybayin. Kabilang sa mga nakalap na basura sa nasabing coastal cleanup ay mga plastic bottle, plastic cup, plastic bag, plastic wrapper, fabric waste at iba pang marine debris. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng inisyatibo ng PCG na pangalagaan ng karagatan sa pamamagitan ng paglilinis ng mga coastal area. Samantala, learning session na para sa sangguniang kabataan isinagawa sa bayan ng Calatagan. Isinagawa kamakailan ang isang learning session para sa 100 SK chairpersons, SK councilors at ilang mga miyembro ng Barangay Council for the Protection of Children sa Calatagan, Batangas. Tampok sa naturang talakayan ang pagbibigay kaalaman ukol sa children's rights, children's sexual abuse and exploitation prevention, anti-drug addiction at online o cybersafe. Naging matagumpay ang daloy ng programa dahil sa pakikipagtulungan ng MSWDO, Federasyon ng Sangguniang Kabataan at Local Youth Development Office at Share INC. Narito naman ang ating balitang Good Vibes. Good news updates dito sa balitang Good Vibes. FPJ sa Batang Quiapo Caravan sa Cavite, sinalubong ng mainit na pagtanggap ng mga netizens. Kinaliwan ng mga netizens ang agaw pansin ng mga mensahe ng fans sa ginanap na FPJ's Batang Quiapo Caravan sa Cavite, Kamakailan. Makikita sa parade ang pagbabanta ng mga fans sa aktor na si Makoy De Leon na gumaganap bilang si David. Bakas din sa mga mukha ng mga fans ang gigil dahil sa pagiging kontrabida ni Makoy. Caption naman ng artista sa Instagram, nakakatuwa naman raw makita ang mga fans kahit raw gusto na siyang tapusin. Komento naman ng mga netizens, ibig sabihin raw ay effective ang pag-acting niya. Hirit naman ng isa na kailan daw mamamatay ang karakter niyang si David. Samantala, umani naman ang samot-saring reaksyon at komento ang nasabing post sa IG. At ngayon ay patuloy pa rin tinatangkilik ng mga manonood ang FPJ sa Batang Quiapo. Para naman sa ating ulat panahon. Ngayong araw ng Miyerkules, mataas ang tsansa ng mahinang pagulan sa Cagayan Valley at Aurora, dala ng hanging amihan. Sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas ay aasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at isolated na pag-ulan. Ang Caraga at Davao Region naman ay apektado rin ng hanging amihan, kaya aasahan rin ang maghapong maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan. Sa nalabing bahagi naman ng bansa ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan at may tsansa na mga pulu-pulong pag-ulan. Wala naman pong nakataas na gale warnings anumang baybayin sa bansa kung kaya't maaaring makapamalaot ang ating mga kababayang mangingisda at paalala pa rin ang ibayong pag-iingat. Ang araw ay sumikat kaninang 6:14 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang 6:04 ng hapon. Para naman sa ating latest foreign exchange rate update para sa palitan ng piso kontra US dollars, 55.99.
Canadian dollar 41.45, Singaporean dollar 41.66, Saudi Riyal 14.93, Euro 60.75, Chinese Yuan 7.78, at Japanese Yen 37 centavos. At yan ang mga balitang nakalap namin sa buong magdamag. Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. Hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Huwag pong kalimutang mag-follow, mag-subscribe at mag-like na rin sa ating mga content dyan sa ating YouTube channel, DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Shit. Syempre dito sa ating Facebook page at ganoon na rin sa ating TikTok account at DWBX 96.5. Magsasama-sama tayong muli bukas mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga para sa mainit na balita ang hatid ng Bat State Ulat sa Umaga. At abangan po natin na dahil meron tayong special news coverage bukas sa gaganaping cultural competition in celebration of the National Arts Month 2024. Gaganapin po yan bukas alas 8 ng umaga. Muli ako po ang inyong naging kabalitaan, Kabat State Ulat, Lenny Ilaw. Manatiling nakatutok dahil susunod na ang Best of OPM Love Songs. Dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Pursuant to the germane and existing provisions of the Republic Act 7722, the Commission on Higher Education mandated all higher education institutions to implement their fourfold functions, namely instruction, research, extension, and production. The Batangas State University, the National Engineering University Arasaf Nasugbu Campus, guarantees that the institution is gearing towards the attainment of these fourfold functions. Likewise, the College of Arts and Sciences, as one of the flagship colleges of the university, strives for excellence in the conduct of research and extension services. Research. The College of Arts and Sciences continuously conducts researches relevant to the research thrust of the university, focusing on the fields of communication arts, criminology, fisheries and aquatic sciences, food technology, psychology, humanities and social sciences. Such researches generate high-impact research outputs for the utilization of the educational, communal, and industrial sectors. The college also boasts the roster of its faculty researchers who constantly conduct, present, and publish researches and who were recognized for their studies in various peer-reviewed journals, conferences, and symposia both in local and in international level. Extension Services. The College of Arts and Sciences is also committed in transforming its social responsibility into reality. The college develops and implements sustainable extension programs for its clientele and diverse stakeholders. The college's extension programs aspire to create an environment that fosters active participation of the university, government, non-government organizations, and industrial establishments in developing the marginalized communities, thus meeting the needs and improving the quality of life at the grassroots level. Here at the College of Arts and Sciences, we practice excellence. Heto na! Aarangkada na! Ang DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ang campus radio station na magpapakilig,
magpapaiyak at magpapasaya sa inyong araw. Pusong ko to. The best of OPM love songs. Bida ang mga tugtugin na tiyak mapapasabay kahit mga oldies. Mr. DJ, can I make a ring? Lalo na ang ating mga Gen Z. Gento, dito basta-basta bing. DWBX 96.5, the official radio station of Batangas State University, Arasov, Cebu. Makisaya at makikanta mula Lunes hanggang Biyernes sa Pusong ko to. Best of OPM love songs. Kasama ang pinakamagandang DJ sa balat ng radyo, DJ Bibi. Pusong ko to. Best of OPM love songs. But I don't really show you. I'd call